Una kong natutunan kung paanong ang katahimikan ay makapanakit sa isang cul-de-sac na nililiwanagan ng amber na ilaw sa poste at mga pandilig na kumakampay na parang magalang na palakpak. Ang aming subdibisyon ay isang maayos na kasinungalingan. Mga halamang ginupit na parang parisukat, mga pastel na bahay na nakapilan na parang ngipin. Kung tititigan mo ng matagal, makikita mo ang mga dugtungan kung saan idinikit ng isang tao ang mundo at umaasang tatagal ang pandikit. Si Margot Roth Spiegelman ay nakatira 2 bahay ang layo, pero parang isang universo ang pagitan. Pagsapit ng huling taon namin sa high school, tanging ang ruta ng bus tuwing umaga at ang heograpiya ng aming pagkabata ang pinagsasaluhan namin. Isinuot niya ang pakikipagsapalaran na parang jacket na hindi niya kailanman tinatanggal. Ako naman ay nakatali sa pag-iingat na parang seatbelt na hindi ko kailanman inaalis. Gayunman, nariyan ang katotohanan ng aming nakaraan. Ang araw na nakatagpo kami ng isang bangkay sa parke nung 9 na taong gulang pa lamang kami, at kung paanong umuwi kami sa magkaibang bangketa at hindi na muling pinag-usapan yun. Simula noon ay paikot-ikot na lang kami, parang 2 planetang dating buwan. Noong huling linggo ng Abril, kumatok ang universo. Hating gabi nang bumukas ang bintana ng aking silid at pumasok si Margot. Nakaitim na hoodie, kumikislap ang mga mata at may dalang marker na nakasukbit sa tainga na parang sigarilyo. Sumama ang hangin ng gabi, amoy basang damo at hamon. "Q!" bulong niya, na para bang 10 taong gulang pa rin kami at nagtatago sa yaya. "Kailangan ko ng driver at ng kaluluwa." "2 bagay yan," sagot ko, kumakabog ang dibdib. "May lisensya ako sa pagmamaneho, pero ang kaluluwa ko ay naka-back order." Una ang ngiti niya, saka lumawak. 12 hintuan, isang epikong gabi, kaunting kalokohan, mabibigat na katotohanan. Sama ka? Hindi ako kasama. Hindi talaga ako sumasama. Ako'y AP Econ at maagap sa pagbabalik ng libro sa library. Pero siya ang uri ng grabidad na hindi mo pwedeng kontrahin. 10 minuto matapos noon, nakalarga na kami gamit ang minivan ng nanay ko, isang sasakyang naniniwala sa seat warmers at ligtas na desisyon. Habang binabasa ni Margot ang mapa na guhit kamay, nakatiklop parang mga sekreto. Pumasok kami sa gym para mag-iwan ng patay na isda sa locker ng bully. "Hayaan mong ang amoy ang magsabi ng hindi kayang sabihin ng mga salita," paliwanag ni Margot. Dumalo sa isang party ng saglit para ipamukha sa kanyang manlulokong ex ang mga kasinungalingan nito, at tumayo sa balkone ng isang mataas na gusali habang binibilang ang mga bintana ng lungsod na may ilaw hanggang sa itulak kami ng hangin pabalik sa loob. Sa isang supermarket na bukas ng 24 hours, bumili kami ng blue slashes at pinag-usapan ang bangkay sa parke. Kung paanong natatapos ang pagkabata lang hindi ka sinasabihan at nagigising ka sa ibang lugar na ang pangalan mo na lang ang patunay na nandun ka. "Minsan," sabi niya, kinakatok ang dayama sa gilid ng baso niya. "Parang akong naka-imprenta sa murang papel. Parang kapag masyado akong natagalan sa ulan, mabubura ako." "Huwag ka na lang tumayo sa ulan," sabi ko, na tipikal na sagot kung kayang iligtas ng lohika ang sinuman. Pagsapit ng bukang liwayway, inakyat namin ang Peking Castillo ng Orlando, doon sa inabandonan ng marketing complex na hindi na dinarayuhan dahil ibinenta na ang pangarap. At pininood namin ng taraw na tinina muna ng ginto, saka naging ordinaryo ang mga tore. Sumandal si Margot, ang buhok niya nakipagsayaw sa hangin. "Ipangako mo," sabi niya, "na kapag nawala ko, hindi mo ko hahayaang maging chismis." "Hindi ka chismis," sagot ko. "Ikaw ay ikaw." Tumawa siya, malungkot at masayang sabay. Iyon ang problema. Hinilikan niya ako sa pisngi, eksaktong 1 beses, isang tuldok, hindi tandang tananong, at saka kami umuwi sa cul-de-sac kung saan umandar ulit ang mga pandilig parang walang nangyari. Kinabukasan, wala na si Margot. Hindi siya nahuli, hindi nagtago. Wala. Ang mga magulang niya ay tinawag itong isang
pattern. Ang pulisya ay tinawag itong isang file. Ang paaralan ay tinawag itong isang abala na hindi kukonsintihin sa panahon ng exam week. Tinawag ko itong isang kwartong nananatiling mainit at isang bintanang nananatiling nakabukas. Ang silid niya ay parang lifeboat na walang sagwan. Mga postcard na nakapako sa corkboard, mga vinyl record na nakasandal na parang panangga, isang aparador na amoy biyahe. At may mga pahiwatig, syempre meron. Isang spray-painted na itim na M sa likod ng poster. Isang aklat ng mga tula na may nakatiklop na pahina. Nagsasalita gamit ang mga tinig na parang gilid ng highway at pulang kamalig. Isang mapa na may mga butas ng pin na binilugan niyang napakahina. Parang iniisip lang. Inuwi ko ang aklat na yun na parang mainit na uling. Ang mga linya tungkol sa mga kalsada, damo at paglisan ay nagliyab sa isip ko. May mga sulat sa gilid, sulat kamay ni Margo, magalaw at matalino. Mga salungguhit na hindi tala, kundi mga kindat. Nagbasa ako hanggang sa ang mga salita ay hindi na salita, kundi naging direksyon. Dumating sina Radar at Ben, ang pinakamatalikong kaibigan dahil sa batas ng kalapitan at mutual survival, dala ang bagel at pagdududa. Ang Radar ay eksakto kung saan si Ben ay masigla. Kapag pinagsama mo, nagiging makatwirang tao sila kung ia-average. Umalis siya, sabi ni Ben, puno ang bibig, at bigla ka na lang naging detektibe. Tao ni hindi mo nga masolve ang X nang walang calculator. Hindi mo sinusolusyon ng mga tao. Mulamanin na sabi ni Radar. Pinakikinggan mo sila. Ipinagkalat namin sa mesa ang mapa, ang mga tula, at ang mga printouts ng mga abandonadong strip mall at mga subdibisyon na sinimulan pero hindi natapos. Mga ghost neighborhood na tinatawag ng mga cartographer na paper towns kapag gusto nilang mahuli ang magnanakaw. Mga huwad na lugar na idinaragdag sa mapa upang malaman kung sino ang kumopya. Baka pumunta siya sa isang paper town, sabi ko. Baka siya mismo ang paper town, isang bagay na linikha para makita kung sino ang nakatingin. Bumuo kami ng pinboard sa pader ko, mga sinulid na nag-uugnay sa index cards, mga larawang may anotasyon sa gel pen. Unang lumiban sa isang klase, pagkatapos 3. Sinimulang banggitin ng mga guro ang apelido ko sa tunong karaniwang nakalaan sa mga aral moral. Sa 3 gabi, nag-jam ang printer at naglabas mang highway exit na wala sa brochure. Sa 4, napaniginipan kong hinahabol ko ang isang kislap sa mga pasilyo ng supermarket kung saan ang mga palatandaan sa itaas ng lanes ay nagsasabing pag-asa at pagsisisi at pagbalik. Pahiwatig matapos pahiwatig, lumitaw ang hugis ng ruta. Isang bigong roadside attraction, the world's largest blue heron, na ang fiberglass na balahibo ay nagbabalat na parang lumang pintura. Isang subdibisyong hindi natapos, na ang mga kalsada ay pinangalanan para sa mga aspirasyon. Starflower Lane, Destiny Court, isang nakapinid na mini-mall kung saan tinutugtog ng hangin ng mga bote na parang plauta. Sa isang walang lamang development, mga balangkas ng bahay na itinayo at iniwan. Nakakita ako ng thumbtack sa bintana at mga salitang nakaukit sa plywood. Found me. Maliit ang mga titik, padalas-dalos, hindi para sa mga estranghero. Idiniin ko ang mga daliri ko sa mga uka hanggang sa ang mga tinikwang kahoy ay magpatotoo sa mensahe. Gusto niyang sundan mo siya, sabi ni Ben, mas humanga kaysa nag-aalala. Parang geocaching pero para sa tao. Hindi to laro. Sabi ko, alam kong para kay Margo, maaring parehong laro at ebanghelyo ito. Naniniwala siya sa paggawa ng kahulugan tulad ng paniniwala ng iba sa pag-uhugas ng kamay. Dumating ang graduation na parang kampanang hindi mo pwedeng hindi marinig. Kinaumagahan, nagising akong sigurado na ang kasiguraduhan ay isa ring alamat. Sa pinakaloob na gilid ng aklat ng tula, kuminang ang isang address. Isang uri ng farmhouse na nakikita mo lang mula sa highway kapag masyadong mabilis ang takbo. Nasa isang bayan iyon, 4 na estado ang layo at ang pangalan ay parang imbento lamang na maaaring perpekto o babala.
Ipinuno namin ng minivan ng mga printout ng mapa, gummy bears, energy drinks na kulay masamang desisyon, at playlist na nagsimula sa indie at dahan-dahang lumipat sa mga kantang pwedeng isigaw. Dala ni Radar ang GPS na bumubusina tuwing lumalagpas kami sa mga exit na sadyang hindi namin sinunod. Si Lacey, ang minsang kaibigan, minsang kaahaway ni Margo, dumating sa pinto ko na may suot na shades at determinasyon. "Sasama ako," sabi niya, na para bang nasa kotse na siya at kami ang nahuli. Si Ben ay tumutugtog sa dashboard gamit ang ruler na inaangkin niyang drumstick at sinasabihan ng bawat tindera ng gasolinahan na may misyon kami. Sa Georgia, binago ng thunderstorm ang interstate sa isang chismis na pinagkatiwalaan pa rin namin. Sa South Carolina, kumain kami ng waffle sa isang lugar na hindi nangako ng marami at nagbigay eksakto noon. Sa Virginia, nilaro namin ang billboard game hanggang ang tawa ay naging parang oxygen na pwede mong itabi sa termos para magamit kapag mahirap ng huminga. Sa gabi, nagpalitan kami ng driver at mga sikreto. Ikinwento ni Lacey na nagbibigat ang pagiging sukatan ng ibang tao. Inamin ni Ben na ang mga biro niya ay isang armor na minsang hindi niya matanggal. Ikinumpisal ni Radar na ang code, ang malinis, malinaw na code, ang tanging lugar kung saan ang mundo ay ginagawa ang inuutos mo. Ako, sinabi kong natatakot akong hindi tatapat ang totoong Margo sa Margo na binubuo ko gamit ang mga pin at pulang sinulit. Hindi nagtutugma ang mga tao, sabi ni Radar. Nakikipagtalunan sila sa sarili nila. Ang bayan sa mapa ay hindi bayan, at syempre iyon ang punto. Nagsimula ang Aglo bilang isang bitag. 2 gumagawa ng mapa ang nagdagdag ng huwad na lugar para mahuli ang mga mangungopya. At pagkatapos may nagtayo ng tindahan doon dahil sinabi ng mapa na umiiral ito. Nang mangsara ang tindahan at binura ng mga gumagawa ng mapa ang pangalan, nanatili pa rin ang daang lupa na para bang ang mga ideya ay pwedeng maging matigas ang ulo at tumangging lumisan. Natagpuan namin ang general store nang hindi sinasadya dahil walang ibang paraan. Ang karatula sa harap ay wala ng mga letra. Sa loob, ang alikabok ay mahigpit na kumapit sa mga istante. May mesa sa sulok, isang upuan, tumpok ng mga lokal na flyer na kupas na parang tsaa. Sa malayong pasilyo, may sleeping bag na nakalatag katabi ng backpack na ang mga patch ay nagsasalaysay ng mas magandang kwento kaysa sa anumang brochure. "Margo?" Tawang ko sa hangin na tila kanya. Lumabas siya mula sa likod ng istante, parang iniluwa siya ng tindahan. Hindi pantay ang buhok kung saan niya ito ginupit. Ang suot niyang t-shirt ay may nakasulat na "Nothing to see here", na mas nakakatawa kaysa dapat. Gumawa ng komplikadong anyong mukha niya kung makita kami. Relief at inis na magkahawak kamay. "Q!" sabi niya, parang ang titik ay dumating para singilin ang utang nito. Pabulong na sumumpa si Ben na parang pasasalamat. Umiyak tumawa si Lacey na para bang gusto kong akuhin lahat ng bagahe niya sa hinaharap. Anilis ni Radar ang kanyang salamin na ginagawa niya lamang kapag gusto niyang lumambot ang mundo. "Natagpuan mo ako, na hindi ko naman hiningi." "Iniwan mo ko ng mapa," sabi ko. "Iniwan ko ang ideya ng mapa," sagot niya. Isang pagwawasto na napakalambot kaya masakit. Nakatayo kami sa pasilyo ng isang lugar na halos hindi umiiral at nagpangwara ng may tungtunin para sa mga sandaling gaya nito. Lumabas kami sa balkonahe sa likod kung saan ang tanawin ng mga punong pino ay nagsilbing kurtina ng pribadong usapan. Pumasok ang iba para unahin ang kanilang gutom. Nagbanta ang langit ng ulan, ngunit nagbago rin ang isip. "Akala ko nasa panganib ka," sabi ko. "Nasa panganib nga ako," sagot niya. "Pero hindi yung uri na pwede mong tawagan ng pulis. Kung ganun, bakit ang mga pahiwatig? Bakit ang tula? Bakit ang gabing iyon? Ang mga isda, ang mga bubungan, ang listahan?" Umupo siya sa rehas at inugoy ang mga paa na parang pinag-iisipan kung karapat-dapat ba sa kanya ang gravidad. "Dahil may utang ako sa sarili kong exit," sabi niya. "Dahil gusto kong tumigil sa pagiging bida sa bersyon ng iba tungkol sa akin.
Dahil minsan, kailangan mong maging chismis ng sapat na katagalan para muling marinig ang sarili mong tinig. At ako, tanong ko, dahil iyon ang tanong na nakasakay sa buong biyahe, ano ako sa kwentong ito? Isang taong nakakita sa akin, sabi niya, na hindi kapareho ng isang taong nakakilala sa akin. Dumapong iyon ng walang puot at gayon paman, ramdam ko ang lumang hapdi, yaong galing sa parke noong 9 na taon kami at natutunan naming pwedeng huminto ang mundo ng bigla at kailangan mo pa rin kumilos. Bumiyahe ako ng libo-libong milya, sabi ko, para sabihin sa'yo na hindi mo kailangang maging papel para maging malaya. Hindi siya mumiti. Alam ko, sabi niya, pero bumiyahe ka para maghanap ng wakas at hindi pa ako handang maging isa. Hinayaan naming sukatin ng kapahimikan ng hugis namin. Sa loob nagtawanan ng iba sa hindi ko narinig at sandali kong gusto na maging sino mang hindi ako. Anong gagawin mo? Tanong ko sa huli. Magtatrabaho, kumain ng cereal, pumunta sa isang lugar dahil pinili ko ito at hindi dahil nakasulat sa yearbook ng isang tao na dapat ganon. Siguro isusulat ko ang buong mundo hanggang malaman ko kung alin ang totoo. At ako? Tinignan niya ako ng may habag na walang kasamang konsolasyon. Uuwi ka, sabi niya. Pupunta ka sa kolehiyong mas kaunti ang takot mo kaysa sa isa pa. At madidiskubre mo na ang pinakamagagandang bahagi mo ay hindi naghihintay sa mga gilid. Nasa gitna na silang palagi. Hihinto kang sumanang hanap ng mga babaeng parang bagyo para lang patunayan mong kaya mong tumayo sa ulan. Matalino ka para sa isang taong natutulog sa ghost town, sabi ko. Pagod ako para sa isang taong gustong maging alamat, sagot niya. Nanatili kami roon magdamag dahil parang bastos kung aalis agad. Nagsulat si Margo ng sulat sa kanyang mga magulang na naglalaman lamang ng salitang alive, na may dobleng guhit sa ilalim. At hiniling sa akin na ipadala ito mula sa bayan na hindi tunog imbento. Nag-usap sina Hesi at Margo sa dilim, hanggang sa maging tali ang mga salita nila na posibleng makasalo. Sina Ben at Radar ay nagbilang ng mga bituin at nagpasya na talagang kailangan ng universo ng mas maraming programmer. Sa bukang liwayway, nakatayo kami sa tabi ng minivan na may dalang kaba na karaniwang nakalaan para sa mga kamag-anak na nakikita lang sa kasal at burol. Niyakap ako ni Margo muna. Mainat, na para bang ayaw niyang mabura ang isa sa amin. Hindi ka kailanman naging mapa. Hindi ko lang alam kung paano tumingin. At hindi ka kailanman nawala, sabi niya. Hindi mo lang alam kung nasaan ka. Hindi kami nangakong magsusulatan. Hindi kami nagpalitan ng dramatikong huling linya. Kumaway lang kami sa paraang ginagawa ng mga batang subdivision. Maiksi, umaasa, at praktikal. At sumakay na kami muli sa sasakyang amoy road trip at ginhawa. Unang oras, walang nagsalita. Sa ikalawa, sinabi ni Ben na magtatayo siya ng ska band at papangalan ng Agloe. Sa ikatlo, tahimik na umiyak si Radar para sa bahagi ng tagtanda kung saan natutuklasan mong bawat taong mahal mo ay sarili nilang kontinente at hindi mo sila kayang tulayan kundi makapagdala ka lang ng bangka paminsan-minsan. Ako ang nagmaneho. Unwind ang highway na parang laso na itinabi ng mundo para sa amin. Humuhuni ang minivan ng lullaby. Nag-aalok ang mga billboard ng paputok, kaligtasan at barbecue ng pantay-pantay. Inisip ko ang puwang sa dibdib ko na hindi mapupuno ng paghahanap sa iba. Isang hugis iyon para sa hindi pag-alam, para sa pagmamahal ng walang pag-angin, para sa tapang na yakapin ng iyong mga tanong na parang parol, hindi pala. Pagdating namin sa cul-de-sac, umaandar ang mga pandilig sa kanilang palakpak. Lumabas ang mga magulang ko na parang buong panahon ay nakasilip sila sa bintana. At totoo nga, niyakap nila ako sa paraang ginagawa ng mga magulang kapag nagkasundo silang magpanggap na gumana ang kanilang mga alituntunin at ako na may nagkasundo ring magpanggap na palagi kong planong bumalik. Kinagabihan, naglakad ako sa harap ng madilim na bahay ni Margo at tumayo sa bangketa kung saan namin natutunang maging 9 na taong gulang at pagkatapos ay nakalimutang muli iyon.
Amoy rehearsal ng ulan ng hangin. Naalala ko ang aglow. Ang bayang naging totoo dahil may naniwala dito ng sapat na katagalan. At naunawaan kong lahat tayo ay cartographer at manlilinlang, nagdadagdag ng mga lugar sa ating mapa para makita kung may makakapansin. Nagsulat ako ng liham kay Margo na hindi ko ipinadala. Sinabi ko roon na gumawa ng bagong tunog ang transmission ng minivan at nagkaroon ng isang trompeta at 2 opinyon ang ska band ni Ben. Na nag-apply si Lazy ng summer job sa copy shop dahil gusto niyang gumawa ng mga bagay na gumagawa ng ibang bagay. Na nagsimulang magtayo si Radar ng site kung saan pwedeng magdagdag ng mga nawawalang lugar ang mga tao sa isang kolektibong mapa at naisipan niyang tawagin itong Paper Towns hanggang sa sinabi kong kunin na lang niyang glue. Sinabi ko ring nag-enroll ako sa Intro to Literature at Intro to Being Braver. Sabay kong kukunin at ang dorm assignment ko ay may tanawin ng puno. Sinabi kong sana hinalikan ko siya ng iba. Hindi bilang sagot kundi bilang tanong na ang kagandahan ay maaari pa ring magbukas ng paulit-ulit. Pagkatapos, tiniklop ko ang liham bilang eroplano at inihagis patungo sa ceiling fan. Umikot ito, bumagsak, lumanding sa ilalim ng mesa ko at nagpa siyang maging sikreto. Pagsapit ng Agosto, amoy init at pamamaalam ang cul-de-sac. Sa huling gabi bago ako umalis, nakahiga kami ni Neredan at Ben sa bubungan ko at pinangalanan ng mga konstelasyon mula sa mga taong kilala namin. Dumating si Lacy na may dalang peach pie at mga plato na hindi na namin ibinalik. Hindi namin pinag-uusapang parke o ang aklo o ang paraan ng pagkawala ni Margo na nagbukas ng silid sa loob namin na kayang maglaman ngayon ng buong siyudad. Pagbalik ko sa kwarto sa pamamagitan ng bintana, nakita ko siya. Hindi si Margo, kundi ang anina niya. Ang ideya ng isang babaeng tumangging maging mapa ng ibang tao. Binati ko siya ng good night at gayon din ang batang ako nang unang bumukas ang bintana. Nagpasalamat ako sa kalsada sa pagiging mahaba at sa minivan sa hindi pagkasira at sa bahaging sa wakas ay naniwala na maaari mong mahalin ng isang tao at hayaan pa rin silang nasa ibang lugar. Sa umaga, magmamaneho ako papunta sa campus na ang mga puno ay hindi pa alam ang pangalan ko. Gagawa ako ng kama na walang lubak sa kaliwang bahagi mula sa dati kong pagkakahiga. Ididikit ko ang mga litrato sa mga pader na walang kwento at saka ko sila kakausapin. Uupo ako sa klase sa literatura at sasabihin ng salitang metaphor nang walang paghingi ng tawad. Magdadala ako ng ballpen sa bulsa para sa mga emerhensya, gaya ng pagsusulong guhit ng pangungusap sa isang buhay na sa wakas ay binabasa ko ayon sa pagkakasulat nito. Sa paglalakad patungo sa kotse, titingin ako sa langit at susubukang tukuyin kung ito ba'y bagay na papel o bagay na magpakailanman. Hindi mahalaga ang sagot. Magmamaneho pa rin ako. Gagawa ako ng bayan saan man ako titigil, tatawagin kong pandiwa ang salitang bahay at gagamitin ito sa bawat panahong alam ko. At kapag dumating ang ulan, tatayo ako sa ilalim nito ng mas matagal ng kaunti kaysa dati. Hindi para may patunayan, kundi dahil kaya ko. At saan man sa kalsada na mas maalikabog kaysa destinasyon, isang babaeng nagupit ng buhok gamit ang maliit na kutsilyo ang ningiti sa billboard ng paputok at magpapatuli sa pagmamaneho. Hindi palayo, hindi patungo, kundi pasulong.